So heto na nga guys, nakarating na kami dito sa bayan ng Amuyong dito sa Cavite. Saglit lang naman yung biyahe namin mula silang Cavite hanggang dito sa Amuyong. Bago nga kami dumiretso sa campsite, bumili muna kami ng makakain namin mamayang gabi. Sa mga oras na nga yan ay siguro 1 PM na mahigit. Banana cake nga yung binili ni ate para lang may makain kami mamayang gabi doon. Kumain naman na kami ng pananghalian sa bahay nila ate kaya pwede na yung tinapay. Gabi naman, hindi naman ako masyado kumakain ng kanin pag gabi. Tsaka yung kain ko kanina sa bahay nila ate parang hanggang umaga na sa dami. Diyos mio. Bumili na nga din ako ng chichirya para may makutkot habang nag-uusap kami doon. Nakasakay at nakaalis din kami dahil may mga nakapilang tricycle naman sa bungad ng Amuyong. Pag pumunta pala kayo dito guys ay dalawa yung pwede yung sakyan, pwedeng jeep or pwedeng tricycle. Nag-tricycle na nga lang kami ni ate dahil pahapon na para hindi kami gabihin sa daan. Yung jeep kasi ay 1 oras pa bago umalis kasi pupunuin pa. Kaya kung 2 PM or 3 PM yung check-in nyo sa campsite, mas maganda kung maaga na lang kayo pumunta. Sobrang napakaganda nga dito guys at napaka-fresh ng hangin. Wala kang ang ibang madadaanan kundi mga puno ng saging, puno ng nyog at mga tanim na gulay. Madami nga din kaming nadaanan na tanim na mga mais at ang paligid ay green na green. Sa mga oras na nga yan ay ini-enjoy ko talaga yung sariwang hangin. Fresh na fresh talaga yung mga naaamoy mo at amoy na amoy mo yung mga puno, mga dahon at amoy damo. Napakasarap nga dito dahil malayo sa ingay ng syudad at mga usok ng sasakyan sa Maynila. Wala ding problema sa daan dahil sementado naman lahat, mabilis lang ang biyahe. Hindi din siya mahirap hanapin dahil dire-diretso lang naman yung kalsada. At heto na nga at nakarating na kami dito sa Popping Staycation. Hanggang dito na nga lang kami ibinaba ng tricycle dahil hindi na kayang pumasok sa loob. Nag-ulan nga daw kasi kagabi kaya maputik yung daan papasok sa Poppings. Hindi naman na ganun kalayo, mga 5 to 10 minutes lang na lakad. At syempre dahil for the video ang person, ayan kahit tirik na tirik ang init, i-feel mo yarn, Janice. Napakaganda dito guys, pwedeng-pwede to sa mga nagra-rides at may mga sariling sasakyan. Pero okay lang naman kahit mag-commute dahil hindi naman mahirap yung mga sasakyan, nakaabang naman sila agad at alam naman nila agad yung pupuntahan mo. Hayan nga guys at medyo maputik yung daanan dahil nga nag-uulan-ulan kagabi. Pero carry lang naman at kung mahilig ka sa adventure at sa mga kakaibang pasyalan na ganito ay pwedeng-pwede sa'yo to. Heto ang si atay napakabilis maglakad. Nahuhuli nga ako lagi dahil halos lahat ata ng makita ko ay bibidyohan ko na. Diyos mio. At hindi din nagtagal at nakarating na kami dito sa entrance nila. Welcome po dito sa Popping Station Campsite. At sa owner ng Popping Station Campsite, sana mapanood nyo po ito. Salamat po sa pag-invite sa akin dito. At tingnan nyo naman dahil sa sobrang tawa ko ng tawa muntik pa akong bumagsak. Diyos mio. Hindi ko nga alam kung bakit tawa ko ng tawa dyan. May sinasabi ata si ate pero hindi ko na nga lang din matandaan. Buti na nga lang at nakontrol ko pa at hindi ako tuluyang bumagsak. Diyos mio. Kahit nga ako na lang yung bumagsak, wag lang talaga yung cellphone ko. Charis. So ayun na nga guys, papasok na kami dito sa campsite nila. Staycation campsite nga ito guys, kaya wala kayong ibang makikita dito kundi mga tiny house, mga kubo at mga tent. Pagpasok nga namin ay inasikaso naman kami agad ng mga staff at pinaupo muna kami nila dito sa may kubo. Unit nga din yung kubo na yan, napakaganda nga kaso nga lang ay nakalimutan kong i-video. Naghintay nga muna kami saglit dyan dahil sabi ng staff ay ipiprepare lang nila yung unit na in-offer sa akin ng may-ari ng Poppings. Kaya ayan, for the video na naman ang person, Diyos mio. Hindi din naman nagtagal at tinawag na kami ng staff na ready na daw yung unit na pag-i-stayan namin. At heto nga ang in-offer na unit sa akin ng owner nitong Poppings. O Team Kahoy, pasok! Charis. Napakasimple lang ng unit pero maganda yung pagkakadesign. Hindi mo nga aakalain na nasa gitna yan ng kagubatan o pwede kang mag-feeling diwata dyan, Charis. Ayan naman yung ino-offer nilang free jacuzzi for 2 hours. Kaya kung naghahanap kayo ng kakaibang staycation campsite, try nyo dito sa Poppings guys. Fresh na hangin, maaliwalas na paligid at pwedeng-pwede dito mag-me time. At tara guys, itutur ko muna kayo dito sa loob ng unit na pag-i-stayan namin ng ate ko. Pagpasok mo nga ayan ang bubungad sa'yo, yung lamesa at saka yung 2 upuan. May electric fan din sila at may mga bintana naman tong unit kaya komportable naman. At dito naman sa kabilang side ay may upuan na ratan at may bintana din. At pasok na pasok ang Team Kahoy at Team Puti sa design. At yarn, may pailaw pa sila. At akyat naman tayo dito sa may hagdan at doon sa taas yung tulugan. Pero pwedeng-pwede din matulog dyan sa ibaba dahil maluwag naman basta magdala lang ng higaan. Syempre campsite ito kaya kailangan Girl Scout ka or Boy Scout. Laging handa, Charis. Pero kung 2 or 3 lang naman kayo ay pwedeng-pwede na kayo sa higaan dito sa taas. Pero kung madami kayo ay sabi ko nga pwedeng maglatag ng higaan sa baba dahil maluwag naman. At ayan nga ang kanilang higaan, may bintana din dito sa taas kaya komportable din. Meron din silang TV pero USB lang yung gagamitin. Siguro may mga naka-download ng movie. Wala silang internet or wifi. Pero may signal naman.
Kaya pag mga bata ang kasama mo dito ay makakalimutan nila ang gadget. Magkakaroon nga talaga kayo ng oras dito para makapag-banding ng maayos. So ayan guys, sa next vlog ko ay samahan nyo akong magbuhay prinsesa dito kahit isang araw man lang. Charis! Dahan-dahan nga ako sa pagbaba at baka tuluyan na akong mahulog. Diyos mio. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!